Kung meron tayong inaabangan na impeachment para kay Inday Sara Duterte, yung mga DDS sa pangunguna ho, mga bossing Nino, sa pangunguna ni sino ba yun? Si Chavit. Gaya ni na PBBM at Eto si Chavit Singson, mga bossing. Mayroon pong inilabas na ebidensya. Meron pong ipinapakita na ebidensya si Chavit Singson, mga bossing, no? Laban po kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano po iyon? Ipakita ho natin. lalim daw ang ugnayan ni na PBBM at ng kanya umanong paboritong kontraktor sa Ilocos Norte. Sandali. Malalim daw ang ugnayan ni PBBM at ng kanyang paboritong kontraktor. Hindi ba kamag-anak, Chavit? Ikaw nga, mga nakaupo dyan sa inyo. Puro kamag-anak mo, di ba? At yun yung nakikita na conflict of interest sa inyo, di ba? Pero kay Pangulong Bongbong Marcos, ulitin natin yung balita, malalim daw ang samahan. Malalim daw ang ugnayan ni PBBM at ng kanya umanong paboritong kontraktor. Unahan ko na. Baka naman magaling silang magbid. Baka naman maayos yung kanilang mga proyekto. Di ba? Baka naman talagang maganda yung presyong inilalatag nila kaya nagiging paborito ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ginatungan ko na yung paborito ninyo. Yung paborito. Yung sinabi ni Chavit, paborito ni Bongbong Marcos na kontraktor itong mga ito. Miski ako kung yun yung pinakamababa sa merkado at tapos napakaganda po ng kanilang proyekto. Miski lahat, ibigay ko sa kanya yan. Baka kaya laging nananalo sa bidding. Di ba? Umpisa pa lang, laglag na yung ngala-ngala ni Chavit Singson. Baka laging nananalo sa bidding, Chavit. Kaya nananalo lagi sa bidding, mababa ang presyo at tama yung kalkulasyon. Siguro naman, kapag ganun po yung kontraktor, mga boss ni Pamuser, walang problema kahit umabot pa ng 50 bilyones yung mga proyekto nila. Di ba? Talunin nyo kami sa bidding. No, para maging kayo ang maging paborito ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayusin nyo yung mga trabaho nyo, yung mga gawa ninyo para lagi kayong mananalo sa bidding at kayo ang maging paborito. Ganyan ho yan, mga kababayan. Tayo po as consumer, meron po tayong tinatawag, mga kababayan, na ay paborito kong bumili dun kasi talagang sigurado binibigyan lagi ako ng magagandang karne, fresh na karne, etc. Hindi ako niloloko. Ganun lang din ho yun. Di ba? Sabi ni Ma'am Jenny Ramos, legit naman kasi ang gawa niya, Sir Mark. Tignan mo, walang nababalitang bumabagsak sa amin sa Ilocos. Yun nga po. Di po ba, Ma'am Jenny Ramos? Ano yung kinakana ni Chavit Singson dito? Sa Ilocos Norte, mula nang maupo ang Pangulo, lumobo raw ang mga kontratang nasusungkit ng kumpanya mula sa gobyerno. Ang detalye sa exclusive. Ayan, sinabi ni Ma'am Jenny Ramos. Dito po sa Ilocos, maayos po yung mga gawa namin. Tingnan nyo, wala kayong nakikita na babalita ng mga tulay na mga bumabagsak. So kayo, syempre, bilang isa po na naghahanap ng contractor or whatever, may proyekto ako at kailangan ko ng isang contractor, hindi, subok ko na yung mga yan. No? Sige, magpabidding pa din tayo. Subok ko na yung mga yan. At tingnan natin kung sino yung mananalo. Pero ako, sigurado ako, yung magiging bidding nila ay lalaban niyan, papalagyan. Kasi maayos yung mga gawa niyan at pinakamababa yung kanilang presyo. Hindi nila niloloko ang taong bayan. Saan ka? Di syempre doon sa mananalo ka talaga. Maayos yung gawa. Mura, hindi niloloko ang taong bayan. Ano naman kung umabot ng 2 bilyon, 10 bilyon yung proyektong makuha kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman ghost project. Sige aabangan ko mga bossing kung merong masasabi dito na may mga ghost project daw po. Sa Agenda Report ni Joash Malimban.
Tila mayroon daw favorite contractor si Pangulong Bongbong Marcos sa Ilocos Norte. Yan ang inilahad ni former Ilocos Sur Governor Sandali po, ano naman kung maging favorite. Si Chavit yung kanila ho, mga kababayan, mga kamag-anak talaga. Mayor, kamag-anak, congressman, kamag-anak. At yun yung nakikitang mga conflict of interest po kay Chavit Singson. Chavit Singson sa isang press conference ngayong araw. Ang contractor daw na ito, walang iba kundi ang Megapolitan Builders and Construction Supply. Okay? Bawal yan, pero paborito na ng kontraktor. Karamihan, bilyon ang binigay sa kanya. Sandali, alin bawal dyan? Ano ba yung pinakita mo? Nakasulat, unfinished. Pero ano yung pinakita mo? Bawal kasi paborito ni Bongbong Marcos? Ganun ba? Sabi ko nga sa inyo eh. Kung dumaan naman sa tamang bidding at tama yung kanilang mga proyekto at mura yung kanilang proyekto at natatapos ng maayos yung kanilang proyekto, kahit sabihin mo pang paborito yan, Chavit Singson, walang conflict of interest. Noong konsal pa lang itong si Alcid, kontraktor na. Paborito na ni Bongbong Marcos sa kontraktor ito. So, wala na silang hiya. Mayor na, binigyan pa ng bilyones na construction, mga flood control sa Ilocos Norte. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na direktang pagmamayari ni incumbent Lawag City Mayor James Brian Alcid ang Megapolitan Builders. Hanggang sa kasalukuyan, pangalan niya ang nakalagay bilang Authorized Managing Officer ng kumpanya sa DPWH. Sabi ni Amira Donato, si Chavit na naman ang galing gumawa ng santo na walang ulo. Hindi, ito si Chavit Singson no kasi mga kababayan, hindi nyo masisisi yan. Bakit po? Ikaw ba naman yung malapit ng maoblo, malapit makulong? Dahil po dito sa mga ginagawang investigasyon ng gobyerno. Double time na ho yan. Contracts. Kahit na 2022 pa siya nagsimulang umupo sa pamahalaan bilang konsehal, matapos i-endorso ng Team Marcos noong 2025 elections, tinalo niya sa pagkaalkalde ng Lawag City si former Mayor Michael. Dali ulitin ko, mga kababayan, yung kay Chavit Singson, halos kamag-anak niya lahat yung mga nakaupo doon sa lugar nila. Marcos Kiyon, isang kilalang kritiko ng pamilyang Marcos kahit na pinsang buo siya ni PBBM. Sinuri ng Billionaire News Channel ang mga kontratang napanalunan ng Megapolitan Builders. Mula 2016 hanggang 2025, aabot sa 334 contracts worth 8.8 billion pesos ang nakubra ng kumpanya. Pero kung hihimayin ito, tila mas malaki pa ng 5 beses ang nakubrang kontrata ng Megapolitan Builders mula 2022 hanggang 2025. Ano naman? Pero bakit walang nababalita na mga ghost project, na may mga proyektong mga bumagsak, etc.? Baka naman maayos talaga yung kanilang proyekto. Huwag nyo nang issuehin. 'Di ba? Kasi ang kailangan ng taong bayan, nangyayari yung proyekto na makatutulong sa ating bayang Pilipinas. So, kagaya ng mga pagpapabilis ng mga transportasyon. Yung kay Chavit to, halata naman mga kababayan, mga boss chipamo sir, nagawa-gawa. Meron niya ako nakita, nagkomento, eto na naman si Chavit Singson. Lagi na namang naglabas na naman ng mga kung ano-anong ebidensya. Tapos pinagduktong-duktong lang niya yung mga picture daw. Ay sa 2016 hanggang 2021. From 2016 to 2021, 152 contracts worth 1.9 billion pesos ang nakuha ng Megapolitan. Marami pa sa mga kontrata nito mula 2016 hanggang 2018, naka-joint venture sa iba pang mga kumpanya. Taon-taon, hindi aabot sa 500 million pesos worth of contracts ang napananalunan ng kumpanya sa mga taong ito. Pero pagputok ng 2022, kasabay ng pagiging konsehal ni Alcid at pag-upo bilang Pangulo ni PBBM, biglang umakyat sa 917 million pesos ang... Okay, yung umupo na daw si Pangulong Bongbong Marcos, biglang skyrocket, 900 plus million pesos yung mga naging proyekto. Ano problema doon? Kung maayos yung kanilang mga proyekto at mura yung kanilang yung mga materyales, etc., hindi nila dinadaya, magiging paborito talaga yan. Miski ho yung mga taong bayan Uy, Pangulo, kung sino po yung contractor doon sa kabila, eto na din po ang kuhanin yung contractor sa amin, ha? Kasi po ang ayos-ayos nung gawaan. Ganun lang ho yun, mga bossing. Pero hanggang ngayon, wala pa akong naririnig na kung anuman yang ginawa yung kumpanya na sinasabi ni Chavit Singson. Presyo ng mga kontratang nakuha ng Megapolitan Builders.
Pagsapit ng 2023, dumoble ito sa 2 billion pesos. 2 billion pesos worth of contracts muli noong 2024 at 1.8 billion pesos naman noong 2025. Sa kabuuan, aabot sa 6.9 billion pesos ang presyo ng mga kontratang nakuha ng kumpanya sa loob lang ng 3 taon mula 2022. Malayong malayo sa 1.9 billion pesos worth of contracts na nakuha nito sa loob ng 5 taon mula Wala pa din ako naririnig. Bukod po doon sa doble, tumriple, umapat na doble, lumiman doble. Kasi yaan po, naipaliwanag na po natin. Pinagkatiwalaan. Kaya laging nananalo sa mga bidding. Ipinapakita nila yung the best nila para sa mga proyekto. Di ba? Wala pa din ako nakikitang problema ho. Ginagawa na lang ng problema ni Chubby Chingson. 2016 hanggang 2021. Hindi pa kasama dyan ang JC08 Builders Corporation na nakakuha ng 123 contracts worth 679 million pesos mula 2024 na nakapangalan naman sa kapatid ni Alcid. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Mayor Alcid pero hindi ito tumugon sa aming mensahe. Wala lang.